Ay mga lodi, ituloy tayo sa ginagawa natin. Bali, dumating na yung makita nyo sa likod, dumating na yung meter base. Kakasana natin tong mga meter base. So, yung in-apply pa lang ay bali 9 na meter base. Yung dalawa hindi pa kasama dahil ano pa yun, for future expansion pa yung mga lodi. Pero naka-ready na yun dito. May butas yun na para dito sa yung dalawang for future commercial. So 9 pa lang yung inaprubahan nila. So 9 yung binigay na meter base, 9 yung ikakabit natin na meter base. Ayun mga natin. So bali ang mangyayari ay kasi yung future expansion na dalawa is ito yung mga loads na dito yung side na to. So ang ilalagay natin is mula dito hanggang dito sa 11 na to. So yung 1 and 2 wala muna yan. So 3, 4, 5, 6, 7 hanggang 11. So yun yung lalagay natin na 9 meter. Pero bubutasan na rin natin yung bubutasan na rin natin to. Kasi same naman na sukat yung mabibigay na dalawang susunod is the same din ng sukat yan para sa ilalagay natin. So lalagyan na rin natin ng tox para dun sa paglalagay ng meter base. So basta ready na natin ready na natin ng tox. Then yung 9, kabitin natin yung 9. Gumagamit tayo ng mga hub. Hindi natin ito maikasan na nakaganito mga lods. Kung nakakapagkasakay na may ganito na may hub, hindi siya papasok ng sakto dun sa clearance itong dalawang box na ito mga lods. Hindi papasok yan. Makikita nyo yung haba nung hub. Ay mga lods. Ay makita nyo yung hub. Diyan sa taas yan. Kaya hindi nyo mapapasok hindi nyo aangatin yung isang box. So meron tayong aangatin na box na lang aangatin natin itong part na to. So angatin lang natin ng konti para pumasok tong na to. Ayan, makita nyo yan. Yan yung clearance niya mga lods yan. Sakto yung yan. Ang problema is paano nyo ipapasok yan ng papaganito. Hindi nyo mapapasok ng papaganyan yan. Kaya ang gagawin, ikakabit muna natin to sa baba, ikakabit muna natin sa baba yan. Then tsaka natin iangat ng konti ito. Pag nakalagay na lahat yung meter base, tsaka natin isa-isa yung ipasok to, angat natin na konti itong bus bar cutter. Ayun mga lodi. So medyo mahirap lang pag ganito yung gamit talaga, pag ganito hub. Tapos marami yung meter na ilalagay. So isa na lang yung ilalagay natin ito. Dito yung temporary power. Tatanggalin natin itong temporary power. Then ayun na, inilagay natin yung nakabaon na ground rod. Nilagay natin. Then nilagay natin dito. Ayan. So dumaan lang yan dito. Then pumasok dito sa ito. Makita nyo dalawa yung ground yan ay white. Ayan, dalawa yan. So yung isa niyan yung isa niyan ay galing dun sa taas. Then ito yung papunta sa ground rod. Itong isa na to, ground rod yan. Then yung galing sa taas na line 2, galing sa taas na line 1 yan. So lalagyan pa natin lalagyan pa natin ito ng cover. Kailangan makoveran natin ito. Meron tayong shrinkable tube dyan para hindi ganito naka-expose maigi itong bus bar natin. Meron tayo ditong ito. Ayan. Ito yung pangkulay natin. Black, green, and red. Ito yung gagamitin natin. 1 inch yan. Ito. 2 hours later. Ayan mga lote. So tinanggal natin yung mga meter base. Kasi papipinturahan natin yung meter center. Yung likod. So pinagtatanggal muna natin 9 na meter base, 2, 4, 6, 8, 9 na meter base. So ito ipasample natin yan. Yan yung ipasample natin. Then yung mga bus bar na nilagay natin, ito yung bus bar na nilagay natin ulit. So nilagyan natin siya ng shrinkable tube, black and red. So walang white na so black and red yung nilagay natin. And then yung sa ground is yung green.
So yun yung lalagyan natin na bus bar. Then yung ito sa meter base na yan, itong mga wire na to, number 8 AWG. So lalagyan lang natin yan ng mga shrinkable tube to, dalawang block. So ilalagay natin dito sa may lug. May mga lug kasi tumalot. Ito to, yung lug na yan. So ilalagay natin yan dyan. Then dalawang block lang yung gagamitin natin. Then doon sa ground, ano lang gagamitin natin doon. May mga ano naman dito, may mga color coding sleeve na pwede natin gamitin na para ma-identify yung yung mga wires na yan. Kasi nga katulad dito, blue and white ang nakalagay dyan. Yung ibang wire kasi black. So yun lang gagawin natin, lalagyan natin ng color coding na sleeve para lang sa identification ng mga wires. Kaya mga lodi, so kakasana natin itong meter base. Final na to. Nilagyan na ng pintura itong wall na to. Mahirap po sa pinturahan yung pag nakalagay na yung mga meter. So paglalagay na natin yung mga meter base. Ayan yung bus bar natin. Kaya mga lodi, pipinturahan pala natin yan. Yung iba na pinturahan natin yan. Ngayon yung ibang hindi natin napinturahan yan. So pipinturahan natin yung mga connection ng hub sa ng pipe. Yung natin, ito yung natin, ito yung bus bar natin. Lagyan natin ng shrinkable na red and black. So line 1 natin tong red, then line 2 natin tong black. Yun yung magiging marking natin dito sa itong bus bar lang. Ang ginawa lang natin is kinopera natin itong bus bar kasi masyadong exposed yung bus bar. Okay, ito naka sa may balot. Bukas na ulit tayo. So nilalagyan na natin ng wire. Line 1, line 2 natin yung ground natin. So galing doon, line incoming. Ito yung incoming mga lods. Line 1, line 2 and ground. Then yung ground, naglagay tayo isang wire dyan papunta dun sa grounding pit natin. Then yung load natin, itong mga meter na to. Kaya lahat ng line 1, line 2 babagsak yan dito sa meter, 9 na meter. Dalawa abang yan. Ayan mga lodi, so sarado na muna natin to.